wala na po talagang obligasyon na makipagtulungan. Pero itong mga pabale-balento ng pananalita, lahat po ito nakatutok sa politika. Bakit? Dahil hindi lang naman si dating Presidente Duterte ang naiimbestigahan ng ICC kasama si BP Sara. Abay, sa kagustuhan nilang tuluyan ng mabura ang pangalan ng Inday Sara Duterte sa balota sa 2028 ay gusto nilang ipakulong. Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Yan bang mga kaalyado ni Espeker o ang PBBM? Mantakin nyo ha mga kaibigan ha, ang formula nila ay kapareho ng ginawang formula laban sa SMNI. Nagpasa ng resolusyon sa Kamara ng Representante na suspindihin o di naman kaya tuluyan ng bawiin ang prangkisa ng SMNI at ito naman ay inaktuhan ng National Telecommunication Commissions miski wala namang resolusyon ng Senado para magbigay bisa sa resolusyon na yan. O hindi ba malinaw yan na ang mga ehekutibo sumusunod lamang sa sinasabi ng Kamara at ni Speaker? Ito naman si Speaker, nakakatawa naman siya, no? Wala raw siyang kinalaman sa mga ginagawa ng Kamara de Representante. Hello! Ano yan? Para kaya naging Speaker. Sa totoo lang po, lahat ng mga kongresista sumusunod kay Speaker. So will the real President please rise up? Tignan ninyo mga kaibigan ha. Sinabi ni PBBM, hindi ko kinakailangan ng charter change ng economic provisions para umunlad ang Pilipinas. Anong ginawa ni Speaker? Kinakailangan natin ng charter change sa mga economic provisions ng ating saligang batas. Pangalawa, itigil ang pirma. Talagang nakaka-iskandalo yung ginagawa ninyo na bumibili pa kayo ng boto ng pirma. At tinatalaga ko ang Senado na mauna sa inisyatibo na baguhin ang economic provisions ng saligang batas. Ano sabi ni Speaker, bagamat siya po ay kasama doon sa pagpupulong na yan. At ang sabi ni Senate President Mig Zubiri, naging napakainit ng talakayan na yan. Ituloy ang pirma. Sa katunayan, tapos na raw sila sang-ayon kay Senior at Chairman ng Ways and Means Committee, Joey Salceda. Di ba po? O, ayan na naman. Sabi ni Presidente, wala tayong kooperasyon sa International Criminal Court. Pero ang sabi ni Justice Secretary, kami makikipagtulungan dahil may 2 resolusyon sa Kamara de Representante. Will the real President please rise? Kami po yung magkakasama talaga, magkakaeskwela sa UP College of Law. Ako, si Speaker at saka si Justice Secretary Remulla na mas matalik ko pang kaibigan kesa kay Speaker. Pero ang tanong, bakit nananaig ang kagustuhan ng Speaker kesa sa utos ng Presidente mismo? Kaya ang tanong ko, will the real President please rise? Ang tanong, ano ba ito? Piling President lang ba ang Speaker? O di kaya naman ay alam niya na siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno nito, so hindi kinakailangan pakinggan ang mga sinasabi ng ating Presidente. Sabihin niyo na po ang katotohanan. Naguguluhan na po ang taong bayan. Dahehelo na kami sa inyong mga pinagsasabi na pabale-balentong sa isa't isa. Iisa lang po ang presidenteng hinalal ng taong bayan. Yan po si PBBM. Pero bakit ang Speaker at ang kanyang mababang kapulungan para bagang sila na ang feeling president at sila ang nasusunod? Ang masakit, sila ang sinusunod ng executive branch of government. Bakit po? Dahil ba maraming hawak ang Speaker kay PBBM? Dahil ba sa mulat-mula pagdating ng kinakailangan ng pondo sa mga eleksyon, ang mga Marcos ay umaasa sa pamilya ni Speaker for their financing? O dahil ba talagang sa mulat-mula ganyan na ang patakaran? Na tinatrato lamang na palamuti ang presidente ng mga tunay na nagpapatakbo sa gobyerno? Hindi po namin maintindihan. Bakit kinakailangan magsalita for the 100th time ang presidente sa issue ng ICC? Bakit pinagpipilitan? Nakakatawa nga si Justice Secretary, 7 buwan ago, ipapahuli pa niya. Ngayon, iba na ang tono, makikipagtulungan. Ang problema, hindi naman makikipagtulungan ng ICC sa Office of the President. Tanging sa Department of Justice lamang at sa kapulisan
maghihingi ng tulungan ang ICC? Malinaw po wala nang jurisdiksyon ng ICC dahil humingi ng abiso ang prosecutor na simula ng proseso ng preliminary investigation 1 taon matapos nang naging epektibo at 2 taon matapos na tayo bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Wala na po talagang obligasyon na makipagtulungan. Pero itong mga pabale-balento ng pananalita, lahat po ito nakatutok sa politika. Bakit? Dahil hindi lang naman si dating Presidente Duterte ang naiimbestigahan ng ICC kasama si BP Sara. Abay, sa kagustuhan nilang tuluyan ng mabura ang pangalan ng Inday Sara Duterte sa balota sa 2028 ay gusto nilang ipakulong. Scam is real. Kawawa naman tayong naghahangad lang naman tayo ng tunay na pagbabago. Sabi ni Bugs Bunny, follow up lang po. Ano po yung provision sa Chacha yung in favor po kayo? You mean RA 6735 or what Chacha are you talking about? Sabi ni Rhea, the president is not a king. He is a servant of the Filipino people, but they think the opposite. Ouch. Sabi ni Roger, in reality, most of us ay di aral sa Constitution. Isa ako, inaamin. Sabi ni CISSP Hillbilly, Congress makes me sick na iniipit ang Davao City. Hashtag Davaoenos are not for sale. Sabi ni Hillbilly, sarap bumalik sa law school. Sabi ni Sir J, asa na po ang unity? Actually, unity, that's a complicated issue sa totoo lang. United we stand, di ba? Yung konsepto is that united, we stand together, we are stronger. The problem is that our constitution and our entire system is built on distrust. Ibig sabihin, hindi pwedeng, papabayaan natin, we are united with the government. No. The Constitution is based on the premise that we must be suspicious of our government. Must be. That is why we have the Bill of Rights. Ang Bill of Rights po natin are limitations on the power of the state or of the government. Take note not limitations on us. Limitations on the powers of the state. Okay? Bakit? Because we put power in the hands of people and people are flawed. Okay? And even we, the people, are flawed and we will sometimes make mistakes. So the Bill of Rights guarantees that the government will not or should not use their power against the people. And that is why our Constitution also has a statement that says the AFP is the protector of the people and of the state because sometimes the state forces might be used against the people. Okay? And so, when you say unity, wala na bang unity? If you're talking about the unity of a certain group of people, wala na yon. It's destined, it failed. Because they no longer have the same interests. Diba? Now, it doesn't mean to say na mali tayo to believe in the concept of a unity. No. The problem was, they evolved, they changed, they turned into different people. That the people that we knew during elections. So yes, budol is real. Sabi ni Ma'am Anita, unity. Tapos yung isang side, corruption. At gusto nung isa para sa bayan. Diba? Paano magkaka-unity dun? Sabi ni Peter Ignacio, napahiya tayong mga lumaban sa mga pinklawan nung campaign. Aray ko! Ang sakit magsalita, grabe. Pero hindi yan magiging masakit kung hindi yan totoo. Sana wag tuluyan natin pagsisihan pa pag lumala ang korupsyon sa gobyerno, lalo na sa gabinete ni PBBM. Sabi ni David King, David, please, next time wag na po mag-all caps, ha? Pero babasahin ko yan ngayon. Ang yayabang ng mga lintik ng mga politiko na ito. Kayo dapat ang maglingkod sa mga tao, kami ang mga honorable na nagloloklok sa inyo. Pinagkatiwala namin sa inyong bansa tapos mga magnanakaw kayo karamihan. Itong si Blank, hindi naman binoto ng tao pero naghahari-harian. Budol-budol is real. Ako yung nagsabing Blank, ha? Sabi ni Jacob, ang mali sa mga tao nandyan lagi, bla bla. Do something before making Colombia ang Pinas. Teka Jacob, sino ang tinutukoy ninyo? Kasi ang pagsasalita ay isang tool. Diba? Hindi po bla bla lang ang salita. It is words that move people. Words have power. Kasi how can you make people move if you have not convinced them of the righteousness of your cause? So wag niyo pong sasabihin na
puro salita or nagsasalita lang tayo dito. We are moving hearts. First, we have to move the heart and the mind first before you can move the body. Diba? We will move the body later on. We will move them in elections to vote for particular candidates. We will move them into recall elections in places where they are necessary. We will move them in referenda where we can say no. Okay? We can refuse to vote for these people. And if there opens up an opportunity for us to do more, we will be able to move those bodies because we have convinced them. We have moved the mind and we have moved the heart. So never ever say na puro kayo salita. Salita, mag-uumpisa yan. Yung mga kongresista, senador, mga nakaupo sa gobyerno, sila, they have the power to move things and to move people. Sila yung sabihin ninyong puro kayo salita. Sabi ni Ma'am Oseng, move the body wrapped in their expensive rugs. Carpets po, ma'am. Carpets. Medyo malaki sila. Baka yung isa, rug lang. Grabe, shocks. Rug lang yung isa. Sabi ni Sir Flavie, uy, matagal na kitang di nakikita. Sir ba o ma'am? Please tell me if I misgendered you, ha? Sabi ni Flavie, tapos ang kapal pa ng fez ni Galema na kahit na galit ang mga tao na nandun siya sa concert, pero nag-post pa rin ng photo nilang pamilya. Wala na talagang kahihiyan ang mga PI na yan. Aray. Okay. Sabi nila Luce Sole, yun na ng pangalan, no? A worst administration ever, pwedeng iligay sa Book of World Records. Sabi ni, okay, sino yung break na, yung kaliwa at saka yung mga forces ng speaker sa House. Sabi ni Chisa, maraming ang nabahaan dito sa Davao de Oro at wala kaming narinig galing sa presidente. Oo nga, ano? Oh my gosh! Alam nyo, I don't like to talk about my time in the cabinet, but I do sometimes, and this is one of them. Alam nyo, trabaho ng COMS yan. Gagawin na yung message, pagpipirma sa presidente. Posibleng ginawa na ng COMS yan at hindi niya pinirmahan, which is terrible for me, but it's also possible na hindi ginawa ng COMS. So, ng press secretary's office or ng PCO. Ito sabi ni Lee, ang matindi ng kinutya ni Chris Martin ang traffic sa Pinas na number 1 daw sa buong mundo, nakita pang humahalakhak pa si PBM na parang accomplishment yung narinig niya. Aray. Sabi ni Excel, hindi na pirmahan kasi nanood ng concert. Sabi ni Zali, pumunta pa ako sa rally ng mga yan. Diyos ko, muntik pa ako mamatay. Nahirapan ako huminga. Budol. Sabi ni Roger, silence is complicity. Okay. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, Facebook, ay lahat. TikTok, Facebook, at saka YouTube. Pwede pong sumagot yung mga marami kasi dito na nanonood, matagal na pong nanonood. So, kung hindi ko kayo minsan masagot, sila po ay sasagot. Pag hindi naman po sila nagkamali, ibig sabihin, okay na po yung sagot nila. Kasi minsan, we need to stay on topic dahil meron mga hindi na didiscuss. Halimbawa, tapos may biglang papasok na, sino yung nag-break? 'Di ba? Parang, hello, may momentum na tayo, nag-uusap na tayo pagkatapos biglang may papasok ng ganon. So, para dun sa mga bagong dating, yung iba pong mga kasamahan natin dito, alam nila yung sagot. So, sila po ang sasagot. Maliban lang kung tol. Okay. Sabi ni Via,